Hello mga kapangarap, magandang umaga po sa inyo lahat. Dito ngayon ako sa town namin sa Kindersley. Meron ako nakilala isang Pilipino dito po mga kapangarap. Ang sipag po ni Kuya, ni Kabayan. Ito po ang ginagawa. Diba dito sa Canada, pati yung puno nililinis po nila oh. Oo. So, Habal ko sa paglaki ng puno. tama. Kaya kailangan nating ano. So kaya Gerson, lahat ng talagang ano mo yan? Dadaanan mo yan? Oo, lahat. Oh, di ba? Lang yung elm tree dahil bawal pa yung elm tree. So, ibig niya pag nasa street, ano ng town yan? Responsibility ng town. Parang ganito, boulevard. Oh, boulevard ang tawag yan. Nagiging sikat ako sipag. sa vlogging. Alam mo ba to si Kuya Gerson, napakasipag mo na to. Oh. Yun naman, Mayaman na po dito sa Canada. Ilan na bahay na to? Dalawa na po. Tatlo na bahay na to eh. Uy, wala. Dalawa? So, sa town ka nag-work kuya, di ba? Sa town? Oo. Okay. Sabi siguro nila, ba't yung mga maliit lang tinatanggal? Soccer kasi ito sabi ko. Ang tawag yan? Soccer. Ah, soccer. Oo. Kaya, Pero yung sa loob na ganito, yung sa loob ng kumpanya, hindi mo nagagalawin yan. property ng Bawal na yan. owner. Oh, okay. Pero lahat ng ano yan, ikutan mo yung ikutan mo yung di ba? Ganun kalinis sa Canada. Tapos kayo din magpi-pick up ng di ba? Nakita niyo mga kapangarap, wala kayong makita ditong basura. Bawal magtapon. Right? Kahit disiplinado kami dito, hindi kami nagtatapon ng any basura. Kahit nga upos ng sigarilyo, natatakot kaming Tsaka pag may nakita sa'yo, lagot ka. oo. Pwede na sigawan. Hindi rin pwedeng umihi sa tabi-tabi. Sa Pilipinas, sa puno lang, nakapagkuli ka na. Di ba? Nakaihi ka na, di ba? Oh. Tapos, kuya, yung truck na to, di ba, ng town, no? Ito, yung town, may paggamit pa sa kanilang truck po, mga kapangarap. Ito, pakita ko sa inyo yung truck nila. So, nagtatrabaho na sila, may pre-service pa sila, and then, malaki ang income. Di ba? Malaki ang, per hour po ang bayad sa kanila dito, mga kapangarap. Ayan. Kuya Gerson, magkano per hour? Trabaho mo? Sakto lang? Ha? O imagine 25 po mga kapangarap, $25. So sa peso po yon nasa 1,200 Per day. per hour. 1,200 pesos per hour. Tama ba? Kami namang deduction na tax. Oo. Pero malaki pa rin yon. Sa Pilipinas, ang per hour mo magkano? 100. Per day. Per day dun sa atin dito, per hour po kasi ang sahod dito. Kaya 1 hour versus tapos overtime pa. Pag overtime, malaki no? medyo 1.5. 1.5. So pag yung 25 mo may 12.50. Kaya paano ka nakapunta ng Canada? Ano? Sa aeroplano? Hindi, bali tinulungan ako ng pinisang ko. Okay. Dinala ka dito? Visit visa? Sa farm, oo. Oh, sa farm. So, nag-start. Sa mabait kong pinsan na Taga Taga Brook? hindi, taga siya, taga Richmond. Pero nandito na yung family mo kuya, no? Mm. Citizen na rin po kayo. Oo. Di ba mga kapangaraw, di ba? So, nung dumating po ako dito sa taon na to, nandito na si Kuya Gerson. Sikat na sikat po yan dito. Talagang komedyante po yan. Sila po yung mga nakilala kong mga tao dito sa Kindersley ng taon na yun. Siguro ang Pilipino pa lang datay, mga 50 pa lang. Ngayon, nasa 200, 300 na po Pilipino dito eh. May invade na nga ng Pilipino na itong taon na to. May Pilipino community na po dito. So yun ang pathway niya papunta sa Canada is tutulungan po siya ng kanyang sa farm po. Dito rin po kasi may mga Pilipino na nagtatrabaho sa farm. So then kinukuha sila, then nagpaprocess sila ng permanent resident. Maraming pathway po kaya mga pangarap. Kung kayo po yung nangangarap punta ng Canada, marami pong pwedeng paraan. Basta maghanap lang po tayo, mag-asa sa Panginoon. Manalangin tayo anong pathway pinadaanan niyo dito. Could be student visa, could be TFW, sa passport. Okay, professional naman po kayo. Pwede po kayo sa express entry. Kung may kamag-anak kayo dito, tulad niyan sa farm po, nagdala sa kanya dun sa farm, then na-PR na po sila. Ngayon, maganda na ang buhay niya. Nandito yung mga anak niya, asawa niya po. Kilala ko din po yun. Yung anak niya nagtatrabaho na sa Vancouver. And then, meron silang dalawang bahay dito. So, secure na po yung buhay nila dito, kapangarap. So, ang ganda sa taon na to, church to, yan o. Yan o, St. Joseph Church po ito. So, yan po mga kapatid, ito po yung bahay. Sa umaga kasi, hindi na nakita nung gabi to. Gabi ko pinakita tong bahay, kaya ngayon pinapakita ko po yung morning view po. Ayan o, di ba? Ganda ng pagka-bloom niya eh. Ang ganda ng pagka-blue niya. Tsaka, maganda kasi yung labas. Pag gising mo ng umaga, sarap magkape doon, sarap magduyan dito. Tsaka ganda Diba? ng niya. Pintuan yung kulay, yung pagka-yellow. Oo. Sa loob din ang ganda pare. Ganda ba? Ang cute-cute sa loob. Ang organized, di ba? Simpleng yung bahay na ganito, sarap tumira, good for one family na talaga. Singer na anak mo.
Oo, Sharon. Artista yan eh. Yan papasikat sa vlog namin. Kaya mga kapangarap, mag-join na po kayo sa amin kasi masusubaybayin niyo yung pagsikat ng aking anak. Kuya Gerson, maraming salamat po sa iyo ha. Okay, ingat. God bless. Bye-bye. Bait yan si Melvin. Oh, yan, harap. Salamat po sa panonood mga kapangarap. Nagustuhan niyo po itong kasi bibiyahan na po ako ng Leduk. Mauna muna ako na may family ko dito kasi marami akong meeting tomorrow. Salamat po mga kapangarap. Doon po ako ng gamit ko dito sa Tesla. So I put as much as I can para maiuwi ko po yung mga gamit namin mga kapangarap. And see you po sa Leduc, Alberta. By the way, ito po pala yung likod ng bahay nila. Oh. Ang lawak po ng playground din dito. Sorry, nakalimutan kong ipakita sa inyo to pag magpaalam. Yan. So dito naglalaro po yung aking pamangkin. Yan. May small playground po sila dito. Diba? So ang laki ng land, diba? Bahay tapos merong sa likod na pahingahan, may garage, tapos may damuhan dito. May another, may secret place pa wala dito mga kapangarap. Oh, may small garage pa dito. Oh, tapos another place dito, pwede tanim po dito, no? Pwede mag-garden po dito mga kapangarap. Kaya jackpot po. I like the place, the area, malapit sa street, malapit sa lahat. Okay? Salamat mga kapangarap and ingat.